Masusolusyonan na ang problema ng mga mangingisda sa pagkalat ng water hyacinth o water lily sa mga ilog sa bagong proyekto ng DENR at DOST. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Sujin Kim. Matagal ng problema ng mga mangingisda ang pagdami ng mga water hyacinth na halos matakpan na ang mga ilog. Bukod sa nakakasagabal ito sa pangingisda, nakababara pa ito sa mismong mga daluyan ng tubig. Pero may solusyon na rito ang DENR at DOST. Introducing Floating Solid Waste Collector System na gawang Pinoy. Ang floating trash collector ang lilinis sa mga water hyacinth at iba pang palutang-lutang na basura sa Ilog Pasig. At dahil 5 cubic meters per minute ang maaaring masala nito, tone-toneladang basura ang kaya nitong masimot sa ilog. Yung conveyor belt, yun na yung hihila. Pag dumating yung basura, kuha lang ng kuha. Napakabilis niyan. At maire-recycle pa ang mga makukuhang water hyacinth. So, Pwedeng patuyuin yun. Pwedeng patuyuin At gawing bag. Bukod pa ito sa mga trash barrier o pansala na inilagay sa mga prioridad na lugar para sa mas madali at epektibong koleksyon ng basura. Nasa 15 million pesos ang halaga ng mga floating trash collector na nabibili sa ibang bansa. Kaya ipinagmamalaki ng DOST na nagawa ng ahensyang bumuo nito sa halagang 7 to 8 million pesos lamang. Mga 50% ng imported cost. Pangalawa, yung maintenance nito ay mapapabilis kasi dito na lang ang mga parts at mga gagawa. Pinalalawig din ng DOST at DENR ang kakayahan at kapasidad nito sa paglilinis at pagmomonitor ng mga ilog sa pamamagitan ng mga karagdagang trash at patrol boats, alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na zero waste by 2040. To support yung overall efforts ng ating government to clean up the Pasig River system. Naniniwala ang DOST na sa tama at angkop na pagtutulungan, maaaring maging isang ganap at masiglang ecosystem ang Ilog Pasig. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.